pinagpala. Praise God. At sabi mo sa katabi mo, hello, blessed. Remember always that we are blessed. Praise God. Ang Faith Center Clark ngayon is fast growing. I hope so na sana tayo din na highly favored. Huwag tayong pauhuli again. Itinuturo ko sa ibang church na sana maging kultura ng ating church ang mag-imbita sa mga kaibigan, mga kakilala, sa mga ating kapamilya, kamag-anakan. Dahil again mga kapatid, the coming of the Lord or ang pagbabalik ng Lord is approaching. Kaya dapat tayo ay maging handa not only for ourselves, even to our entire family. Huwag kayong papayag na hindi nyo madadala ang buong sambahayan ho natin, mga kapatid. So gayon pa man, God is good. Sabi mo nga sa katabi mo, hello love. Hello love. Tanda po natin, we are obliged to love one another with the love of the Lord. We are talking about the love of God, not the love of the world, mga kapatid. Kaya wala po tayo dapat ikahiya, dapat nagmamahalan tayo. Kanina, or nung isang araw, nanonood ako ng isang preaching, and the Lord brought me this, na dito tayo magsisiris dahil yung ating Christian living ay para bang naintindihan naman natin ang mga bagay-bagay. But now, para bang isinisiris ko uli ngayon, mga kapatid, sino ba o ano ba o sino ba ang Diyos para sa atin. Kaya para po natin maintindihan at manawaan ng mga bagay-bagay. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. Sabi mo sa katabi mo, hello beautiful! Praise God! Again, ang salitang beautiful, wala siyang gender, kaya it applies to everyone. Kaya may magandang lalaki, magandang babae. Kaya pwede tayong mga lalaki tawaging beautiful. At lagi natin tandaan, kahit tayo may mga problema, it doesn't change the image that we have in the Lord. Sa mata ng Diyos, mainam, mabuti, at maganda tayo. Amen? Sa mundo, minsan may mga pagsubok tayo, pero praise God, again, it doesn't change the image that we have in the Lord. Mga kapatid, ang ating tatalakayin ay inibig tayo ng Diyos. Kasi ang akala ng iba, ang pagmamahal ay para bang in a certain time, certain period sa ating buhay. Pero tandaan po natin na pagka may pinagdadaanan tayo sa buhay, put in mind na may nagmamahal sa iyo. Kung wala mang nagmamahal sa iyo, may Diyos na nagmamahal sa atin. Basa tayo. Sabi po dito mga kapatid sa Jeremiah 31:3, hallelujah, the Lord appeared from of old to me Israel, saying, praise God, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn you and continued my faithfulness to you. Sa Tagalog, ito po ang sinabi, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Sabi dito mga kapatid, ang Diyos ay pag nagmahal, walang hanggan. Sabi niya, I have loved you with an everlasting love. No matter what circumstances you belong, no matter what challenge you are facing with, basta isa lang ang tiyak, mahal ka ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi nagbabago ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, ang ating mga mahal sa buhay, pwedeng magbago ang pag-ibig nila sa atin. Kaya nga sabi ng iba, wala na daw spark. Praise God. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng tao pwedeng magbago. Tama ba, mga kapatid? But the love of the Lord, no matter what, no matter how, praise God, He will love you forever. Amen? Magkamali ka man, magkulang ka man, magkasala ka man, you can assure the love of the Lord for you. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Ulitin ko, ang tao pwede magbago,
Mahal ka ngayon, bukas, hindi. Kasi ang tao, nagbabago. Tama ba? Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Ngayon, tingnan po natin. Next slide, praise God. Sa paanong paraan tayo iniibig ng Diyos? Kasi pwede natin marinig ang salitang God loves you. Pero in what way the Lord loves us? Yan ang maganda pag-usapan. Paano natin malalaman na tayo talaga ay inibig ng Diyos? We have 8 paraan, tinagalog ko na ng gusto para magkaintindihan tayo. 8 paraan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So inyong mapapansin, wala akong ibang gagamiting talata. Isang talata lang ang ating iikutan para hindi tayo nalilito, nahihilo. Sa isang talata, mas lalo natin 8 paraan. Sabi mo, 8 paraan. Unang paraan, mga kapatid, hallelujah, tingnan po natin, praise God, naging mahabagin ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Yan ang unang paraan. Basa tayo. Anong sabi po? Praise God, doon na lang sa highlighted. Therefore, I have continued to be merciful to you. Naintindihan nyo namang ibig sabihin ng mercy, mga kapatid? Dinifferentiate ko na ang salitang grace at saka yung mercy. Ang grace, hindi ka nararapat mahalin, hindi ka nararapat pagpalain, tinanggap mo, biyaya yun. Tama ba? Praise God. So ngayon mga kapatid, hallelujah, ano naman ang mercy? Nararapat kang parusahan, nararapat kang paluin, nararapat kang, sabihin natin, pasakitan dahil nagkasala tayo. Hindi natin tinanggap ang parusa na nararapat sa atin, ang tawag dyan ay mercy. Nagkakaintindihan tayo. Ang biyaya, hindi dapat natin tanggapin, tinanggap natin. Ang mercy, dapat natin tanggapin, pero hindi na natin tinanggap, that is mercy. So ang sabi ng Bible, dahil mahal ka ng Diyos, hallelujah, ang kanyang habag ay laging nakalaan sa'yo. Kaya kita niyo po, kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, kahit masyasta mong buntok, hallelujah, hindi ka pa rin nililipon ng Diyos sa isang dahilan, because He loves you. Amen? Yes. Dahil mahal ka ng Diyos. Kasi in the Old Testament, yung mga Levita, pag pumasok sila sa templo that they are not worthy, hindi sila karapat-dapat, they will automatically die. Kapag ang priest, hindi karapat-dapat, automatic namamatay in the temple. Si templo ho yun, templo ang pinag-uusapan natin. Kapag ang mga Levita, yung mga nangangasiwa sa templo, pag they are not worthy, they will automatically die. Kaya nga sabi ko nga, yung batas na yon, kung i-apply ngayon, lahat tayo patay na. Tumayo ang drummer, patay. Tumayo ang bahista, patay. Tumayo ang gitarista, patay. Tumayo ang organista, patay. Tumayo si pastor, patay. Bakit? No one is worthy. Walang karapat-dapat tumayo. Pero bakit nakakatayo tayo sa isang dahilan? Dahil sa habag ng Diyos. Dahil minahal ka ng Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo nakakaranas ng parusa because the Lord loves us. Pangalawa, punto. Naging maawain ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Tingnan po natin. Ang maawain. Sabi po, therefore have I drawn thee, taking pity on thee. Kanina, mercy, ngayon pity. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pity? Ramdam niya yung nararamdaman mo. Kaya naaawa ang Diyos. Kanina nahahabag ang Diyos, naaawa ang Diyos sa iyo kasi yung nararamdaman mo, ramdam niya.
Alam niya na umiiyak ka, ramdam niya yung sakit na nararamdaman mo. Kaya huwag mo sasabihin, no one cares. Nobody cares. There is one who cares for you, and that is the Lord. Hallelujah. Kaya di ba, may mga, pag hindi na kaya ang mga pinagdadaanan sa buhay, iiyak kang pasikreto, gagaga kang secret, praise God, hallelujah. Pero ulitin ko, ang nararamdaman mo, ramdam ng Panginoon. Kung siguro yung asawa mong manhid, hindi nararamdaman yung pain that you bear, praise God, but the Lord knows what you are bearing. Bakit? Alam ng Diyos yung nararamdaman mo. Ngayon nakaupo ka, alam niya yung sakit na pinagdadaanan mo. Kaya nga may mga Kristiyanong umiiyak in the presence of the Lord. Why? Kasi inililift up sila ng Diyos, nire-refer sila ng Diyos as they worship the Lord. Yes. Kasi ayaw nyo sa hindi, lahat tayo may pinagdadaanan at mayroon tayong hindi magandang nararamdaman. Sabi mo sa katabi mo, alam niya ni Lord. Alam niya ni Lord. Alam ni Lord, mga kapatid, praise God. Alam niyan. Alam niyan Michelle ni Lord. Yes. Amen. Alam niya ng Panginoon lahat ng ating pinagdadaanan because taking pity on thee. Alam niya lahat. Every tear. Kaya nga sabi ko nga sa mga nang nagpipinyal, namimiss ko yung pinyal eh. Tear or tear is the only language that God can understand. Ang tanging lingwahe na ang Diyos lang ang nakakaintindi. Amen. Alam niya kung pait ng luha yan. Alam niya kung, hallelujah, ano ba yung pag-iyak mo? Kasi may lumalapit sa, ano bang pag-iyak niyan? Iyak ng kagalakan, iyak ng tagumpay, o iyak ba ng pagkatalo? So we have many kinds of crying sa Panginoon. Pero, ulitin ko, every tear that you have, God knows. Alam niya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, alam na yan ni Lord. Alam niya ni Lord. Praise God. Alam na alam niya kasi mahal ka ng Panginoon eh. Alangan sasabihin mo, si Lord parang walang pakialam. Alam niya mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. I like that. So, pangatlo, medyo mahaba-haba, no? Naging matapat ang Diyos sa ating dahil sa kanyang pag-ibig. Pangatlong parangan. Sabi mo nga, matapat. Matapat. Sige, basa tayo ng verse. Iisang verse lang ang atin, N80 translation. That is why I have continued to be faithful to you. Dahil mahal ka pala ng Diyos, tapat pa rin. Kahit nagkukulang ka, hindi ka pa rin ginugutom. Di ba, Jack? Hindi pa rin tayo ginugutom ni Lord. Naandyan pa rin ang provision. Yes. Hallelujah. Naandyan pa rin kahit sabihin natin mga kapatid, nagkukulang tayo. Sabi nga ng isang mga ngaral, hindi ka man tapat, ang Diyos mananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Amen? Naniniwala ba kayong tapat si Lord sa kanyang mga salita? Tapat ang Lord sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Amen? Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga sinalita sa bawat isa sa atin. God is faithful. Pinangyayari niya kahit sa kabila na tayo ay may pagkukulang sa Kanya. Pang-apat na paraan. Naging mapagtapat ang Diyos sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig. Nahirapan ako maghanap kasi ng Tagalog ng loyalty. At saka yung faithfulness, halos synonymous eh. Praise God. Basa tayo. Sige. Sabi po doon, that is why I have continued showing you kindness or loyalty. Naniniwala ba kayong loyal si Lord sa'yo? Amen. Grabe yon. Kahit ipinagpapalit mo na siya sa boyfriend mo, ang Diyos pa rin hindi ka ipagpapalit. Sabi nga ni Lord, napaya ako rin na sa preaching ni Pastor Jerome. Sabi niya, natamaan ako sa preaching ni Pastor Jerome kasi parang reality siya sa panahon natin. Sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos is in the bottom of our heart.
nasa kaibuturan ng ating puso. Alam mo kung bakit mo raw hindi siya nararamdaman? Every time that you worship Him, kasi natabunan ng lahat ng mga bagay-bagay yung pag-ibig ng Lord. Pero it doesn't mean na wala ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Praise God. Siguro marahil may time ka sa girlfriend mo, pero kay Lord wala ka ng time manalangin. Diba? Para gusto ko dito yung party na ito, partner. Parang, partner din praise God. Partner din dito, may partner din sa likod. Sarap na yung partner. Si Michelle walang partner. Yung partner naman ni Jaja nasa baba, praise God. O si Sister Joy may partner. Pero alam niyo po, wala namang masama magmahal. Pero dapat ang unang minahal natin ang Diyos. Tama? Amen. Dapat may oras tayo sa Panginoon. Amen? So sabi ng Bible, hindi ka man loyal, ipinagpalit mo man si Lord sa trabaho, pinagpalit mo man si Lord sa business, pinagpalit mo man si Lord sa sino pa man, pero si Lord, hindi ka ipagpapalit. Ganun siya ka-loyal. Grabe. Hallelujah. Kahit sabi nga ni Lord, kahit hindi mo na ako masyadong mahal, iba na ang inuuna mo, iba na ang binibigyan mo ng oras, iba na ang binibigyan mo ng panahon, but still God loves you. Bakit? Everlasting nga eh. Pag everlasting, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sarap po, kanina grabe, sabi nga ni Pastor Jerome, sana maalis yung tumatakip ng pag-ibig na yan ng Panginoon para maramdaman natin siya. Kaya mga kapatid, the love of the Lord is still available sa bawat isa sa atin. Even hindi tayo loyal. Nakakita na ba kayo na ilang beses ka nang niluko? Ilang beses ka na ng babae yung boyfriend mo, pero hindi mo pa rin siya maiwan. Loyal talaga. Praise God. Kasi ang mindset ng babae, hindi kita ipagpapalit. Alam niyo po yung loyalty, hindi yan nabibili sa palengke. Napakapalad ka kapag nakatagpo ka ng loyal. Amen? Amen. Kasi nowadays, maraming mga cheater. Amen. Maraming mga cheater. Praise God. Kahit may 10 anak, 5 anak, nag-cheat pa rin. They are not contented with one. Pero pag nakakita ka ng loyal na kahit sa dami ng naging babae niya, ang sinasabi pa rin ng puso, ikaw pa rin ang mahal ko. Intindi yan. Grabe. Maganyan si Lord. Kahit may kaagaw siya sa puso mo, kahit may kahati siya sa puso mo, still, hindi ka pa rin ipagpapalit ng Panginoon. Amen? Palapakan natin siya. Hallelujah. Para sarap ng usapan. Next, mga kapatid. Hallelujah. Pang-5 paraan. Naging mapagtiis ang Diyos sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig. Kasama pala sa pag-ibig ang pagtitiis. Sabi ko nga, ang daming mga broken family sa ating panahon, kapag gumig up ang babae, wala nang magiging pamilya. Kaya sa bawat pamilyang buo, lagi niyong tandaan, majority, hindi naman 100%, may mga lalaki din na mga martir. Pero in every successful family, behind of that, ay ang babae na nagsakripisyo. Amen? Kahit pinasakitan na sa ngalan ng anak, sa ngalan ng pamilya. Kaya kayo, pagka pinapasakitan kayo ng asawa mo, isipin mo na lang yung anak mo. Praise God. Wag darating, hiwalay tayo, hiwalay. Hindi, madaling maghiwalay, pero kawawa ang magiging mga anak. At doon naman sa makikipaghiwalay, wag na kayo kumaringking. Nakipaghiwalay ka nga tapos nga mag-aasawa ka ulit. Hindi yung ganon. Praise God. Kailangan pag nakipaghiwalay ka, stay single. Focus on your children na lang. Hallelujah. Praise God. Kasi bakit? Sabi nga, may pagtitiis. Pagtitiis. Ang hirap naman ang pagtitiis na yon. Hallelujah. Kaya, kasama pala ang pagtitiis. Anong pagtitiisan mo? Ugali, pagtiisan mo yan.
Lahat pagtitiisan mo. Pati amoy, pagtiisan mo. Praise the Lord. Amen? Kahit may ano yan, lahat may melon, amoy. May melon amoy ang hininga. May melon amoy ang kilikili. May melon amoy ang paa. Marami ng melon amoy. Praise God. Pero dahil kalaguran mo o mahal mo, pagtitiisan mo. Kaya ang pag-ibig kasama ang pagtitiis. Tayo, pinagtiisan din tayo ng Diyos. Lagi niyong tandaan. Kaya nga may kanta, in how many times na brinilk natin ang puso ng Lord, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Gusto ko yan eh. Yung kanta, how many times? Marami ng beses hindi na natin mabilang na dinurog natin ang puso ng Diyos. Hindi nyo ba alam na every time that we sin, nadudurog ang puso ng Panginoon, pero nagtitiis siya dahil sa ngalan ng pag-ibig niya sa atin. Sige anak, welcome ka pa rin. And then next, pang-anim na paraan. Nabasa tayo pala, that's why I've been so patient and kind. Grabe, napaka-patient ng Panginoon. Okay, pang-anim. Hallelujah. Pang-anim na paraan, naging mabait ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Basa tayo. Bakit? That is why I have continued showing you kindness. Naging mabait pa rin si Lord. Amen? Pag humingi ka pa rin ng isda, hindi ka bibigyan ng bato. Pag humingi ka pa rin ng pag humingi ka ng, ano bang sinasabi? Pag humingi ka ng tinapay, hindi ka bibigyan ng bato. Pag humingi ka ng isda, hindi ka bibigyan ng alakdan. He will give you what you will. Kasi bakit? Naging mabait pa rin ang Diyos. Sa mga tao na hindi naging mabait sa'yo, pag humingi ng tinapay, garapon ang ibibigay mo. Tama? Pero si Lord, dahil siya po ay napakabait ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, pag nadapa ka, ang tao, tatawanan ka, i-judge ka, pag nagkamali ka, hahatulan ka. Pero si Lord, pag nadapa ka, dahil sa isang pagkakamali, andun ang kanyang basic, ipapangong kanya. At ang sasabihin niya, anak, remember, I love you. Maganda si Lord, di ba? Praise God. Tayo, konting mali lang, grabe ang pag-judge natin. Pero si Lord, so many mistakes we committed to Him, still loves us. Amen? Mabait ang Panginoon. Lagi kong sinasabi, napakabait mo, Panginoon. Napakabait mo, Panginoon. Amen? Okay, pang-pitong paraan, naging mapagbiyaya ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Basa tayo. Sabi po dito, therefore, I've drawn you with gracious love. Mabiyaya ang Panginoon, grabe. Di ba naintindihan nyo ng biyaya? Hindi mo dapat tanggapin, pero tinanggap mo. You are not worthy of blessing, pero we still receive blessing. You are not worthy for protection, pero we receive protection. We are not worthy of grace of God, but we receive the grace of the Lord. That is grace, favor, praise God. Hallelujah. Ako hindi na lang po ako nagsasalita kasi ngayon nagbababasa ako, sabi niya, huwag mo raw sasabihin yung mga bagay na plano mo, panaginip mo, take it in your heart. Kasi pag sinabi mo raw sa tao, they will just judge you. Pero ako sinasabi ko because I declare that God is really good. Amen? Amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, God is good. God is good. Napakabuti ng Panginoon. Gracious siya, mapagbiyaya siya. Mga kapatid, hindi man tayo karapat-dapat, tinatanggap pa rin natin ang kanyang biyaya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil yan sa pag-ibig ng Panginoon. And number 8, pang-walo paraan. Naging mapagmahal ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Tingnan niyo po ang verse. Hallelujah. Sabi ng Easy Bible, my faithful love for you continues forever. I like that word. Continues. Continuous. Kaya akala mo pag nagkamali ka,
Sasaktan ka, paparusahan ka, papaluin ka, hindi. Iyayakapin ka ni Lord. Hallelujah. Ang mga magulang lang naman, mga panahon namin doon, nahulog ka na, papaluin ka pa. May bukol-bukol ka, nasusuntukin ka pa. Ang tikas ng ulo mo. Praise God. Ganon, di ba? Nahulog na sa... kinurot mo. God, tikas kasi ng ulo. Nasaktan na, masasaktan pa. Tama? Nakakita na ba ng magulang mo yan? Praise God. Nasaktan na nga yung bata, pinalo pa ng walis. Double ang sakit. Pero si Lord, nasaktan ka na, you don't need to explain how you got mistake. Ang mahalaga sa Kanya, halika anak, mahal kita. Sa isang church nga, nakita ko, you are welcome as you are. Maganda yon. Hindi kailangan natin mag-pretend para tanggapin ka ni Lord kahit geng-geng ka. Kita mo si ano, geng-geng. Pantalo na malalapat, geng. Ang mga naintindihan ko pala ngayon, mga dati-dati sa aming panahon, pill bottom ang tawag dyan, may masikim dito, malapad. Ngayon, malalaki talaga. Ang tawag pala dyan, geng-geng. Kahit geng-geng tayo, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Kahit ano ang ating itsura, ano ang ating kalalagayan, mahal tayo ng Panginoon. Sabi nga, hindi sinusukat ng Lord ang kanyang pagmamahal of who we are, sinusukat niya ang kanyang pagmamahal of who He is. Minahal ka dahil ang Diyos mapagmahal. Hindi ka minahal dahil karapat-dapat kang mahalin. He loves you because He really the love. Amen? Himself is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Salamat na lang kay Lord. Kahit ano ang ating mga background, ano mga past natin, ano mga pinagdadaanan natin, ano mga pinaggagawa natin, sabi ng Bible, my faithful love for you continues forever. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Maumpog ka ng ilang beses, magkamali ka ng isang beses, you are rest assured. The love of the Lord ay naandyan pa rin para sa iyo. Amen? Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Kailan mo siya malaala, kailan mo siya gustong balikan, still the Lord loves you. Amen? Last po, i-conclude natin. Ilan po lahat yan? 8. Praise God, 8. Inibig tayo ng Diyos, 8 paraan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naging mahabagin, naging maawain, naging matapat, naging mapagtapat, maging mapagtiis, naging mabait, naging mapagbiyaya, at naging mapagmahal ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga ninyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Praise God. Last verse, dito po tayo magwawakas. Tingnan po ninyo, tingin kayo dito sa screen. Sinabi ito sa mga Israelites. Kilala naman natin ang mga Israelita, di ba? Mga matitigas ang leeg, mga matitigas ang buntok. Ilan sa kanilang kinain ng lupa. Ilan sa kanilang mga tinuklaw ng ahas. Pero sabi ng Lord, this is the way God put it. They found grace out in the desert. Gusto ko po i-spiritualize yan, na kahit sa panahon ng kawalan, makakaranas ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Even the Israelites, they were in the desert, still they found grace. These people, the Israelites who survived the killing Israel out of looking for a place to rest, naghahanap sila ng lugar na mapagpapahingahan. Verse 3, met God out looking for them. Natagpuan nila ang Diyos. Nakita nila ang Diyos. God told them. Yan, dandahanin natin. Sabi mismo ng Diyos, I've never quit. Grabe. I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Grabe. Sabi ng Bible, hindi kita titigilan mahalin.
Kahit ilang beses kang nagkamali, hindi ka pa rin titigilan ng Panginoon. Expect ka ng pag-ibig, then the Lord Yes. will give you His love. Itawagin natin ang mga musicians. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon, mga kapatid.